Tags Anime Recap, like, share and subscribe na po, salamat. Sa kanyang panghabang buhay na pagkahumaling na bumuo ng mga bagong gamot upang matulungan ang mga tao, namatay si Kanji Yakutani, isang Japanese medical researcher, dahil sa sobrang trabaho. Sa kanyang napakalaking sorpresa, natagpuan niya ang kanyang sarili na muling isinilang sa ibang mundo na may kulturang medieval, kung saan ang tamang mga medikal na paggamot ay isang abot kayang pribilehiyo sa mga mayayaman lamang. Nagsimula ang kwento sa isang pharmacist na nagngangalang Kanji Yokotani, na inialay ang kanyang buhay sa pagsasaliksik upang makahanap ng mga lunas para sa mga sakit na walang solusyon. Ito ay matapos magsik sa katotohanan ng sinukuan ng mga doktor ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae noong sila ay mga bata pa dahil walang lunas para sa kanya. Pagkatapos magtrabaho ng husto, ang pharmacist ay namatay sa edad na 31 at nagising sa katawan ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Palma sa panahong Middle Ages sa ibang mundo. Dahil siya ay labis na nalilito, si Charlotte, ang kanyang lingkod, na nag-aakalang nawalan siya ng memorya pagkatapos tamaan ng kidlat, ay ipinaliwanag sa kanya na si Palma ay kabilang sa isang maharlikang pamilya ng mga pharmacist, ang pamilya de Medicace. Pagkatapos ay napansin niya ang isang marka sa kanyang balikat, at sinabing ito ay parang sagradong marka ng medicine god, at nagsimulang magdasal, nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanyang master, habang ipinaliwanag ni Palma na ito ay isang paso mula sa pagtama ng kidlat na nagmarka sa balat. Habang ipinapakita ni Charlotte na gusto niya ang kanyang master, sinamantala niya ang pagkakataong tanungin siya ng lahat. Sa pagkatapos, sa pag-aakalang siya ay nawalan ng alaala, ay nagpapaliwanag na ang de Medicace, ang kanyang pamilya, ay ang royal pharmacists at ang kanyang ama ay may titulong archduke dahil siya ay isang maharlika na may kahanghangang kakayan. Siya ay may isang ina, isang maliit na kapatid na babae na nagngangalang Blanche, at isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Pal, na nasa abroad na nag-aaral ng medisina sa pinakamahusay na universidad sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay may mataas na inaasahan para sa kanilang dalawa, hindi lamang bilang mga pharmacist, kundi pati na rin bilang mga practitioner ng divine arts, mga kapangyarihang ipinagkaloob ng mga Diyos, katulad ng magic. Dahil pinatunayan din niyang hindi niya ito naaalala, nag-aalala si Charlotte dahil kung hindi niya maitandaan kung paano gamitin ang kanyang divine art of water, hindi na siya maituturing na maharlika, at maaari pang mapatalsik sa kaharian. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid, iniisip ang tungkol sa ipinaliwanag ni Charlotte, dapat niyang tandaan ang hugis ng tubig upang may sigawa ang divine art. Pagkatapos ay sinubukan niyang isipin ang molecular structure ng tubig, at sa kanyang pagkamangha, ang tubig ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Hindi alam kung ano ang gagawin, itinapon niya ang lahat ng tubig sa bintana, at nabasa niya si Charlotte na nagpapasalamat sa kanyang master para sa pagre-refresh, at sa pagdilig ng hardin para sa kanya. Nagpasya siyang subukan ng paglikha ng iba pang mga elemento, at nataklasana sa isang kamay, maari siyang lumikha ng anumang sangkap hanggat alam niya ang molecular structure nito, at sa isa pa, maari niyang alisin ang mga ito. Dumating si Charlotte sa silid na masaya na nagtagumpay siya sa kanyang divine art, ngunit nag-aalala na nawala ang kanyang kaalaman sa medisina, dahil ang kanyang ama ay palaging nagtatanong ng mga sorpresang tanong habang kumakain. Kaya pagkatapos ay dinala niya siya sa aklate ng pamilya, kung saan nalaman niyang pinag-aralan niya ang mga ito mula pagkabata. Ngunit nang buksan niya, ang isa sa mga libro, na pagtantaw niya na ito ay tulad ng medikal na kaalaman ng Earth, ngunit mula sa mga siglo na ang nakakaraan. At kaya, sa hapunan, sa wakas ay nakilala niya ang kanyang pamilya, nalaman na sila ay kaibig-ibig, at iniisip kung paano niya ngayon magagawa ang buhay ni Palma. Pagkatapos magtanong sa kanya ng surprise ang tanong ng kanyang ama na si Bruno, at naintindihan niya ito, tinanong niya kung maayos na ba ang pakiramdam niya para ipagpatuloy ang kanyang mga klase. Kinabukasan, nakilala natin ang kanyang guro na nagngangalang Ellen, na siyang unang nakapansin kung paano siya ganap na naiiba, na parang ibang tao. Ibinigay niya ang parehong dahilan na ibinigay niya kay Charlotte, na sinasabing nawalan siya ng alaala. Pagkatapos ay tinatalakay niya ang mga pangunahing kaalaman ng divine arts, na nagpapaliwanag na ang lahat ng aristocrats ay may isang guardian divinity, na sa kaso ng kanyang pamilya ay ang medicine god, at ang bawat isa ay tumatanggap ng katangian ng divine arts. Ang pagiging positibo o negatibo, apoy, tubig, lupa, hangin, at kawalan, ngunit ang huling isa ay hindi nakita sa loob ng 300 taon at kung ito ba ay talagang umiiral. Pagkatapos ay itinanong niya kung aling katangian ang magbibigay sa isang tao na lumikha ng anumang sangkap, ngunit sinabi niya na ang gayong kakayahan ay imposible, at ang isang tao may ganoong kapangyarihan ay isang Diyos o isang halimaw.
At kaya, nagsimula silang magsanay kung saan natuklasan niyang kakailangan niya ang kanyang staff upang palakasin ang banal na kapangyarihan. Habang napagtanto niya na iniwan niya ito sa kanyang bahay, binigay sa kanya ni Ellen ang kanya upang magsanay, at hinaling sa kanya na gumawa ng isang water lens, habang nagbibigay ng isang maliit na demonstrasyon. Gayunpaman, nang turn na ni Palma, ipinakita niya ang kapangyarihang higit sa normal na nagpakawala ng napakalakas na water lens. Nag-aalala si Helen tungkol sa kung ano ang nangyayari, at hinaling sa kanya na hawakan ng Devenometer, kung saan niya susukitin ang kanyang kapangyarihan, at lubos na nagulat nang makita nang lumampas siya sa mga halaga ng kapasidad ng Devenometer, at nagpakita pa ng negatibo at positibong katangian, mga bagay na hindi pa nakikita. Ang kaawa-awang babae ay labis na natakot kaya nabasag niya ang kanyang salamin, at pagkatapos ay nakita niya ang sagradong marka ng Medicine God, na nagnining sa kanyang balikat, at sinabi kay Palma na hindi siya dapat humawak ng Devenometer sa harap ng sinuman, kahit na sa kanyang ama, at nagpa siya na tapusin ang klase para sa araw na iyon. Ngunit dahil wala siyang salamin, tinulungan siya ni Palma na maglakad pabalik. Pagkatapos ay tinuturuan niya siya ng tricks, hinihiling sa kanya na gumawa ng maliit na butas gamit ang kanyang mga daliri at tingnan nito, at nagulat siya nang makita ang mas nakakakita siya sa ganoong paraan. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay sa kanya, habang tinitingnan niya ang butas sa pagitan ng kanyang mga daliri, nakikita niyang madilim ang lahat, na may asul lamang na liwanag sa daliri ni Ellen. At habang hinahawakan niya ito, sinabi niyang napilayan niya ito kaninang umaga, at pagkatapos sabihin sa kanya ni Palma ang sanhi ng pinsala, ang asul na ilaw ay nagiging puti. Matapos ipaliwanag ang nakita niya kay Ellen, lalo siyang natakot nang mapagtanto na ito ang banal na mata ng Medicine God. Nang mapansin niya na walang anino ang batang lalaki, siya ay talagang kinikilabutan dito, at tumakbo siya palayo sa takot. Kinabukasan, sinabi sa kanya ng ama ni Palma na wala siyang klase sa araw na iyon, dahil mataas ang lagnat ni Ellen at handa siyang huminto sa klase, at hiniling kay Palma na dalhan siya ng sulat at isang pampalusog na potion. Dahil kailangan niya ng gamot para mapababa ang lagnat na hindi pa rin umiiral. Sa mundong iyon, nagbasa siyang gumawa at magresete ng kinakailangang gamot mismo, at kaya, umunti siya sa bahay ni Ellen para ihatid ng liham mula sa kanyang ama at ang mga gamot. Ngunit natatakot pa rin siya sa kanya at nagpakita siya na nakasuot ng baluti, iniisip na naroon siya upang tapusin siya sa pag-alam sa kanyang sikreto, at nagsimulang mag-isip na ang mga gamot ay may lason. Ngunit ipinaliwanag niya na nagpunta siya roon upang tingnan kung kumusta siya, at hilingin sa kanya na ipagpatuloy ang pagiging guro niya, dahil kailangan niya pang matututungkol sa divine arts, at binigyan siya ng mga bulaklak bilang pasasalamat sa oras na siya ay naging kanyang at humihingin ang paumanhin sa pananakot sa kanya at siya ay umalis pagkatapos. Medyo natatakot pa rin siyang uminom ng gamot, ngunit sa pag-iisip na siya ay ang Medicine God at ang Diyos na iyon ay walang kasaysayan ng pananakit sa mga tao, nagpa siyang uminom ng gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumilitaw na determinado si Ellen na bumalik sa kanyang pagiging guro, na nagpapasalamat sa kanya para sa gamot na nagpagaling sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na patuloy siyang magsusuot ng armor, at magsasanay sila sa isang walang tao na isla bilang pag-iingat laban sa isang aksidente. At kaya, ang dalawa ay nagsasanay sa kanyang banal na kapangyarihan, na nagpapatunay na sobrang makapangyarihan. Nang maglaon, sinusuri niya ang lahat ng mga manggagawa sa kanyang bahay gamit ang kanyang espesyal na paningin, na gumagawa ng isang listahan ng mga problema sa kalusugan na mayroon sila, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang sinuunang kaalaman sa medisina upang gawin ang mga gamot gamit ang divine arts, at pagkatapos ng pagtatapos, inihatid niya silang lahat simula sa isang moisturizer para sa mga tuyong na kamay ni Charlotte at napansin na ang lahat ng mga manggagawa ay lubos na natuwa. Ipinaliwanag ni Charlotte na ang mga tagapaglingkod ay hindi pa nakatanggap ng medikal na paggamot noon, dahil ito ay isang bagay na exclusive para sa mga aristocrat, dahil ang halaga ng gamot ay isang bagay na hindi maabot ng mga karaniwang tao. Sinasabi ni Palma na sa kaalamang panggamot sa panahong ito at sa mataas na presyo ng mga gamot, sigurado na mataas ang daming nang namamatay, at nagpa siya na gusto niyang gawing available ang mga gamot sa lahat ng nangangailangan nito, anuman ang uri ng lipunan, na nagpapasaya kay Charlotte. Nang maglaon sa isang pagkain kasama ang kanyang pamilya, natuklasan niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Blanche ay nagkaroon ng chickenpox, isang sakit na sa mundong iyon ay itinuturing pari na sobrang delikado, at hining ng kanyang ama na mag-ingat siya dahil kahit na nahuli na siya ng chickenpox, at ang gamot ay hindi pa napatunayan, sinabi niyang posibleng ma-infect siya, na ikina-impress ni Palma sa katalinuhan ng kanyang ama dahil kahit sa Earth ay natuklasan lang ito kamakailan.
Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang maghanda ng gamot para kay Blanche, at pumunta sa kanya at nagtatago, at hinaling sa kanya na panatilihing sekreto ang gamot, na nag-imbento na mayroon siyang kaalaman sa isang libro na hindi alam ng kanyang ama. Sinimula ni Blanche na kamutiin ang sarili, at sinabi ni Palma na ikakalat nito ang virus, at dito ay napagtanto niyang hindi pa nila alam ang pagkakaroon ng mga virus o bakterya. Pagkatapos, nagtatapos siya sa pagkomento na nagbago si Palma sa pag-uugali bilang isang mas mapagmahal na kapatid, at sinabing gusto niya kung ano siya ngayon, na nagpapaalala sa kanyang ng kanyang nakababatang kapatid na babae na namatay sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos noon, mas mabilis na gumaling si Blanche kaysa karaniwan, salamat sa mga gamot ni Palma. Nagpasya siyang gumawa ng mikroskopyo upang ipakilala ang bakterya sa mundong iyon. Nang matapos siya, sinabi ng kanyang ama na nakatanggap siya ng emergency na tawag mula sa Empress na may malubhang problema sa kalusugan. Ipinaliwanag niya na sasamahan siya ni Palma habang nagsimula siyang umubo. Nag-alala si Palma at sinubukan suriin ang kanyang ama, ngunit magiging kahinhahinala na gawin ito sa sandaling iyon, kaya iniwan niya ito sa ibang pagkakataon. Pagdating nila sa Empress, sinalubong sila ng kunong manggagamot ng korte na sumama sa kanila sa kanya, kay Elizabeth II, na talagang hindi maganda ang pakiramdam. Matapos suriin siya ng kanyang ama gamit ang ibang paraan mula sa ating mundo, sinimulan niyang ihanda ang kanyang sarili, at napagtanto ni Palma na nagsasagawa sila ng euthanasia, na isinuko ang buhay ni Elizabeth, katulad ng isinuko ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay nagpasya siyang suriin si Elizabeth na natuklasan na siya ay may tuberculosis, na kilala noon bilang White Plague, isang sakit na para sa kanila ay walang lunas. Sa sandaling ito, lumilitaw si Prinsipe Luis na lumuluha, nag-aalala tungkol sa kanyang ina. Hindi na makatiis si Palma sa sitwasyon iyon, at humingi ng pahintulot na gamutin si Elizabeth, na sinabing may bagong gamot para sa kanya. Tinubukan siyang pigilan ng kanyang ama, ngunit pinahintulutan siya ni Elizabeth dahil siya na lamang ang may pag-asa na mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinimulan ni Palma na ihanda ang mga gamot, ngunit sinira ng kanyang ama ang pinto upang pigilan siya, sa pag-aakalang nagbibigay siya ng maling pag-asa sa Empress dahil walang lunas para sa White Lake. Nagulat dito si Palma, na nag-aakalang hindi alam ng kanyang ama ang tungkol sa sakit, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga gamot, at ang kanyang ama, na nag-aalala na siya ay maaring makagawa ng laso ng hindi sinasadya, ay sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman, ginagamit ni Palma ang kanyang mga kapangyarihan upang pigilan ang kanyang ama, na nagpapaisik sa kanya sa napakahusay na kakayahan. Pagkatapos ay napansin niya ang notebook ni Palma, at humingi ng paliwanag sa kanya. Dahil walang ibang pagpipilihan, nag-invento si Palma na napanaginipan niya ang tungkol sa mga bagong gamot noong araw na tinamaan siya ng kidlat, na humantong sa kanyang ama na maniwala na ang medicine god ay nagbigay sa kanya ng mga paghahayag dahil sa marka sa kanyang balikat. Sumangayon ang kanyang ama na paggawain siya ng gamot at napansin niyang medyo iba ang ugali ng kanyang anak, kaya nagtanong siya kung siya nga ba yun. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Palma na may dalang gamot at nagpasya na gamitin ng sandali upang ipakita kay Elizabeth ang pagkakaroon ng bakterya, gamit ang isang sampol nito sa kanyang mikroskopyo, at lahat ay namangha nang makakita ng maliliit na bulatay ng hindi lubos na nauunawaan kung ano sila. Ipinaliwanag ni Palma kay Elizabeth kung paano gumagana ang sakit at ang gamot, at nagpasya siyang tanggapin ng gamot habang nakakaramdam ng tiwala kay Palma. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mahabang paggamot kung saan siya mismo ang mag-check ng mga resulta. At pagkatapos niyang inumin ang gamot, sinimulan niyang sagutin ng mga tanong mula sa mga doktor na naroon, na ikinaproud ng kanyang ama. Sa pag-uwi, iniisip ng kanyang ama kung paano siya, na bilang isang pharmacist ay naunawaan ang kanyang mga pasyente, ngunit kay Palma ay hindi siya naging isang maayos na ama. Pagkatapos, binibigyan ni Palma ang kanyang ama ng gamot para sa kanyang ubo. Pagkatapos ay naggumento siya kung paano siya ngayon ay dapat na matuto mula kay Palma, dahil siya ay pinagpala ng Diyos at nakakuha ng higit na kaalaman kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Palma na hindi pa siya personal na nakagamot ng mga payenting nasa bingit ng kamatayan noon, at siya ang gumabay sa kanya kung paano kumilos, at nagsabing siya ay isang apprentice pa rin na nangangailangan ng tulong ng kanyang ama upang gabayan ang kanyang landas. At kaya, nagsimulang makipagpalitin ng impormasyon ang dalawa, habang ang kanyang ama ay nagulat sa mga bagong gamot. Ang kanyang ama pagkatapos ay naggumento na ang ilang mga tao ay maaaring magnais na poksin siya at may mga hinala pa na maaaring may naghoho sa Empress ng kusa. Ngunit nagdududa si Palma dahil ito ay isang bagay na halos imposibleng gawin.
Nang maglaon, binisita ni Palma si Elizabeth upang makita kung ano ang kalagayan niya, at nakipagkita kay Lord Noah, na ipinaliwanag sa kanya na ang Empress ay nagpapasya kung aling gantime pala ang ibibigay sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tinabi ni Palma na ayaw niya ng gantimpala, ngunit pagkatapos igiit ni Noah, naggumento siya na ang pangarap niya ay magbukas ng pharmacy. Nang maglaon, nakipagkita siya kay Elizabeth, at nakita natin na mas mabuti na siya ngayon. Nagpasalamat siya sa kanya para sa lahat, ngunit naggumento na nag-aalala siya tungkol sa kanyang otoridad bilang Empress, dahil inakala ng lahat na siya ay mamamatay na. Pagkatapos ay inaliw siya ni Palma sa pagsasabing hanggat nabubuhay ang kanyang anak at ang mga taong nangangailangan sa kanya, hinding-hindi siya mawawala ng silbi, at sinabi niyang ang mga salita nito ay parang gamot sa puso. Pagkatapos ay naggumento siya na nakita na rin niya ng malapitan ng kamatayan at mas naging masaya siya sa sumunod niyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, sa kahilingan ni Elizabeth, dumalo si Palma at ang kanyang ama sa isang mahalagang seremonya, kung saan binibigyan niya ang kanyang ama ng isang malaking teritoryo, at napromote si Palma na mula sa pagiging apprentice, ngayon ay isa ng royal pharmacist, at binigyan siya ng pahintulot na magbukas ng isang pharmacy. Matapos ipakita ang proyekto sa pharmacy na nasa isip niya, maraming naisip si Palma ng ilang pangalan para dito, at mga komento na hindi niya akalay na matutupad niya ang kanyang pangarap sa isang paralel na mundo. Ang isa sa mga manggagawa ay nakikinig at naiintindihan na iyon ang pangalan. At kaya, itinayo ang pharmacy, na pinangalan ng Parallel World Pharmacy. Nang lumitaw ang pinuno ng Pharmaceutical Guild ng Empire na nagngangalang Varen, sinimulan niyang kagalitin si Palma dahil sa kanyang edad, ngunit pinananatili ng bata ang kanyang posture. Nang maglaon, iniisip ni Palma, kasama si Ellen, kung paano nila pamamahalaan ang lahat, at si Charlotte ay nagpakita, na nagmamakaawa na ipagpatuloy ang paglilingkod kay Palma at nasa sabik ang lahat sa pakikipagdulungan sa kanya sa pharmacy. Gayunpaman, may kulang pa rin para pangasiwaan ang panalapin ng tindahan. Pagdating sa bahay, nakita ni Palma na malungkot ang lahat, at nalaman niyang mag-retiro na si Mr. Cedric, isa sa mga servant ng bahay, dahil sa problema sa kanyang dinti. Siya ang lalaking lubos na pinagkakatiwalaan na pamahalaan ang panalapin ng kanilang ari-arian, at tinanong ni Palma kung interesado ba siyang magtrabaho sa kanyang pharmacy kung gumaling na ang kanyang binti, at nasasabig si Cedric sa ideya. Pagkatapos, binibigyan ng kanyang ama si Palma ng malaking halaga para patakbuhin ang kanyang pharmacy ng may kapayapaan ng isip, isang magandang regalo. At kaya, mayroon ng higit pa sa sapat si Palma para simulan ang kanyang trabaho. Kaya, ang lugar ay pinasinayaan sa pamamagitan ng isang mahabang talumpati ni Palma, na hayagang nagpapaliwanag na ito ay isang pharmacy para sa mga maharlika at karaniwang tao, na nagiiwan ng mga karaniwang tao na nangangamba at ang mga maharlika ay nasaktan sa balita. Takabilan nito, super excited si Palma sa katuparan ng kanyang pangarap. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buwan nang buksan ang kanyang tindahan, napagdanto niya na magiging mas mahirap kaysa sa inaakala niya dahil ang mga karaniwang tao ay mayroon ng mga lumang pharmacist, at kadalas ang pinipili ng mga maharlika na pagsilbuhan sa loob ng kanilang mga mansyon. Napakahirap ng takbo ng negosyo ng kanyang tindahan, kaya nagpa siya si Charlotte na magsagawa ng survey sa buong rehiyon tungkol sa mga opinyon tungkol sa pharmacy, at nalaman na karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi madalas pumunta sa tindahan dahil hindi sila masyadong welcome doon. At kaya, halos may isa lang silang regular na customer. Nang maglaon, bumisita ang kanyang mga magulang sa tindahan, at umanga sila sa professionalismo ng kanilang anak. May bathtub at kusina pa sa pharmacy. Gayunpaman, ikinwento ni Palma ang kahirapan sa pagpaparamdam sa mga karaniwang tao at inumungkahi ng kanyang ina na magbenta siya ng mga pampaganda sa mga aristokrat, na sinasabi na kung ito ay maging taniyag sa mga maharlika at abot kaya, ang mga karaniwang tao ay magsisimulang bumili. Naalala ni Palma nang magsaliksik siya tungkol sa mga cosmetic sa kanyang nakaraang buhay, upang suriin ang kaligtasan ng mga produkto. Ngunit nagbabala ang kanyang ama tungkol sa panganig ng puting pulbos sa mukha, na ipinapaliwanag na ito ay isang bagay na nakakapinsala sa kalusugan, at sinabing hindi siya makapaniwala na eco-compromise o ng mga tao ang kanilang kalusugan para sa itsura, na naggumento na ang ilang mga kababaihan ay gumagamit pa nga ng bloodletting upang gawing maputi ang kanilang balat, na sa katunayan ay medyo marahas. Tinabi ng kanyang ina na naiintindihan niya ang udyok ng mga babaeng ito, at inaaliw siya ng kanyang ama sa pagsasabing hindi na niya kailangan dahil maganda na siya, at napakakot nilang magkasama. Biglang lumitaw ang isang lalaki na naghanap kay Palma, at dinala siya kay Lady Chloe, na nasa napagkasamang kalusugan.
Ginagamit niya ang kanyang Divine Eye, at napagtanto na ginamit ng kabataang babae ang paraan ng bloodletting na nakapinsala sa kanya. Sa pharmacy, ipinaliwanag ni Lady Chloe na ginawa niya ang parehong bagay upang maging mas maganda ang kanyang sarili para sa isang lalaki na tinanggihan siya dahil hindi siya maputi, walang kwenta, dahil ang babae ay maganda. Binigyan siya ni Palma ng kinakailangang gamot na humihiling sa kanya na itigil hindi lamang ang bloodletting dahil ito ay maglalagay sa kanyang buhay sa panganib, ngunit pati na rin upang ihinto ang paggamit ng puting pulbos dahil pinapaikli nito ang kanyang buhay. Ang kabataang babae ay nagsimulang yumiyak at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumalik pagkatapos ng isang linggo. Pagkaraan ng oras na ito, bumalik siya at nalaman na gumawa siya ng cream para sa kanya para gamitin sa kanyang mukha na hindi nakakapinsala sa kanyang kalusugan, at mas maganda pa nga ang hitsura nito kaysa sa pulbos na ginagamit niya, at mayroon pa itong sunscreen, isang bagay na ginawawala sa panahong iyon, na nagpapasaya sa dalaga sa produkto. Pagkatapos nito, ang tindahan ay umuunlad na ang mga cream ay nagiging mas matagumpay. Sa pamamagitan nito, napagtanto ng mga karaniwang tao na ang pharmacy ay mayroon ng abot-kayang presyo, at may mga larawan pa para makatulong sa mga hindi marunong magbasa. Ngunit sa isang malaking bilang ng mga customer, ito ay naging sobra para kay Palma, at ang mga cream ay naubos na masyadong mabilis. Bumalik si Lady Chloe sa tindahan, dinalhan kanyang mga kaibigan upang ipakita sa kanila ang mga cream, at nang napagtanto kung ano ang nangyayari, nagpa siya siyang maging kasosyo, kumuha ng mga nangungunang pharmacist na walang trabaho upang tumulong sa serbisyo, na nagbigay ng ginhawa sa kanilang serbisyo, at nagbigay din ng bagong pagkakataon sa trabaho sa mga kabataang babae. Pagkaraan ng ilang oras, muling nagsagawa si Charlotte ng kanyang pampublikong survey, at nalulugod ang lahat na makitang positibo ang lahat ng komento tungkol sa tindahan. Nang maglaon, pumunta si Empress Elizabeth sa tindahan upang makita ang cream na pinag-uusapan ng lahat, nilinaw kay Palma na gusto niya maging unang makakita ng mga bagong produkto. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at nagbigay ng lip gloss sa kanya, na natutuwa sa resulta, at nagkomento na ang mga kumpanya na nagbibente ng mga nakakalaso na produkto ng kagandahan ay nasa bingit ng pagkalugi. Makalipas ang ilang oras, pumunta ang lahat sa bagong lupain ng ama ni Palma, na nakuha niya sa Empress. Habang inaasikaso ng kanyang ama ang negosyo, nagbasa si Palma na pumunta sa dalampasigan, at nilinaw sa kanya ng kanyang ama na huwag pumunta sa dagat, ngunit pagdating doon, nakiusap si Blanche at Charlotte na hayaan silang mabasaman lang ang kanilang mga paa sa dagat at pumayag siya hanggat mananatili lang sila sa gilid dahil hindi sila marunong lumangoy. Pagkatapos ay nagpa siya si Ellen na pumunta din sa dagat. Naalala ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa nakaraang buhay na gustong-gusto na ring lumusong sa dagat, ngunit hindi niya magawa dahil napakaliit pa niya, at nangako si Palma na sa susunod na taon kapag malaki na siya, sabay silang lumangoy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal, natuklasan nila ang kanyang karamdaman at hindi niya natupad ang kanyang pangako. Sa sandaling ito, naganap ang pinakamasamang posibleng mangyari. Si Blanche ay natangay na ng agos, at bago pa maisip ng iba, sinusundan na siya ni Palma. Desperado, iniisip na mawawala rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa mundong iyon. Sa palalim ng palalim ni Blanche sa tubig, sa kanyang desperasyon, nauwi sa pag-activate ni Palma ang kanyang kapangyarihan at literal na pinawalang bisa ang isang buong bahagi ng dagat sa napakasama na paraan, at nagawang iligtas si Blanche bago siya mapanganig. Sinabi niya kay Ellen na sa tingin niya ay ito ay isang negatibong katangian, ngunit ipinaliwanag niya na kahit na ang mga negatibong katangian ay hindi gumagawa ng ganoong bagay. Ngunit sa lakas na nakakatakot man o hindi, salamat dito, na iligtas ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa gabi, napagtanto ni Palma kung gaano kapanganig na alisin ang lahat ng tubig sa lugar, dahil ang katawan ay gawa sa tubig, at maaari niyang naalis ang tubig sa katawan ni Ellen. Iniisip ni Palma na dapat talaga siyang katakutin. Si Charlotte ay nagpakita at tiniyak siya na sinasabi na hindi siya natatakot sa kanya, at siya ay namangha sa kanyang kapangyarihan at kabayanihan, at ipinakita na siya ay nakaramdam ng pagkakasala sa hindi pagpunta sa pagtulong kay Blanche. Pero tinitiyak din ni Palma na tama ang ginawa niya, dahil hindi siya marunong lumangoy, kaya ilalagay lang niyang kanyang buhay sa panganib, at sinasabing ikalulungkot niya ito kapag may nangyari sa kanya. Sa huli, nagpaalam na sila, mas gamaan ang loob pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Samantala, ang mga taong nakasuot ng puting HUD ay nag-uulat na nakarinig sila ng mga alangungaw ng isang batang walang anino, na nagpalaho sa isang malaking bahagi ng dagat, at kung totoo ang mga chismis, kailangan nilang tapusin siya. Kinabukasan, isa sa mga nakahad na lalaki ang nagpakita sa pharmacy ni Palma, kaya medyo naguguluhan siya dahil mukhang hindi sila interesado sa tindahan.
Sa madaling araw, sa pagbabago ng guard shift, ang isang out-of-control na kabayo na may dalang cart ng lupa ay napunta sa pharmacy at sinisira ang lahat sa loob, malinaw na isang bagay na itinakda ng isang taong hindi gusto si Palma. Pinaghihinalaan niya ang pharmacy guild o ang mga lalaki na nakarobe. Gayunpaman, sa kabilang ng halos kabuo ang pagkasira ng tindahan, lahat ng mga customer ay nag-ambag upang tumulong sa pagsasaayos, na nagpasaya kay Palma na makita kung gaano kamahal ang kanyang pharmacy. Biglang lumitaw ang isang dalaga, nagmamakaawa kay Palma na tulungan ang kanyang ama. Pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa lugar kung nasaan ang kanyang ama, ngunit nang mapansin ni Palma na ito ay isang napakahiwalay na lugar ng lungsod, napagtanto niya na siya ay nahulog sa isang bitag, at napalibutan siya ng mga lalaking nakahod. Sila ang mga inquisitors ng Sacred Kingdom na responsable sa pagkilala sa divinity sa mga bata, at pagtili ng gobernador ng bawat bansa, at sila ay higit sa kapangyarihan ng emperors. Sa madaling salita, si Palma ay nasa malaking problema. Sa pag-aakalang si Palma ay isang masamang espiritu, sinubukan nilang arestuhin siya sa iba't ibang paraan, ngunit hinarungan ni Palma ang lahat ng kanilang pag-atake, kaya lalo silang natakot. Nagpa siya silang umatake para pumatay. Dahil wala ng ibang pagpipilihan, ipinagtanggol ni Palma ang kanyang sarili, at nauwi sa pagpabagsak kay Commander Salomon mula sa kanyang kabayo. Habang si Palma ay literal na kumikinang na nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan, ipinaliwanag niya na gusto niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang magpagaling at hindi nais na saktan ng sinuman, na humihiling sa kanila na umatras. Sa isang liwanag, napansin nila ang marka ng medicine god sa kanyang balikat, at dahil sa tiyan nila ay hindi isang masamang espiritu si Palma, naisip nila siyang isang Diyos. Kumangi sila ng tawad kay Palma, at sinabi ni Commander Salomon na babayaran niya ang kanyang pagkakamali ng kanyang pagkamatay. Ngunit, pinigilan siya ni Palma sa oras, at napagtanto na nabali niya ang kanyang binti noong siya ay bumagsak, at kakailanganin ng operasyon. Sa kabila ng pagiging isang pharmacist, iniisip niya na dahil ang mga surgeon sa panahong ito ay walang gaanong kaalaman at higit na umaasa sa swerte, siya ang pinakamagandang opsyon. Pagkatapos ay isinagawa niya ang operasyon sa kanya, at sa kabutihang palad, maayos ang lahat, at lahat ay nagpapasalamat sa medicine god, na hindi lamang hindi pinarusahan kundi na iligtas din ang buhay ng commander. Pagkalipas ng mga buwan, nagpakita si Salomon sa pharmacy ni Palma, at nilinaw na gagamitin niya ang kanyang posisyon para tulungan si Palma na itago ang kanyang banal na kapangyarihan, at sinabi sa kanya na nagdala siya ng regalo mula sa kanyang templo, ang staff ng medicine god. Kinuha ni Palma ang staff, at nagsimula itong lumiwanag, at sinabi ni Salomon na kinikilala nito ang medicine god. Ngunit nang subukan ni Ellen na hawakan ito, literal na dumaan ang staff sa kanyang kamay, at ipinaliwanag ni Salomon na tanging ang mga hindi mula sa mundong iyon, o ang Diyos lang ang maaaring humawak nito, na parang ang staff ay hindi maaaring magamit ng iba. Napagtanto ni Palma na maaari siyang lumipad dito, tulad ng isang maliit na mangkukulam. Sa paglabas, nalaman natin na si Salomon ay hindi responsable para sa cart na may lupa, kaya ang pangunahing pinaghihinalaan, sa katunayan, ay ang may-ari ng guild na si Varian. At para bang hindi sapat ang regalo na staff, binigyan niya si Palma ng talisman na magbibigay sa kanyang ng anino, upang hindi maging kahina-hinala ang kanyang presensya sa araw. Pinatunayan ni Palma na mas nasasabik pa siya sa talisman kaysa sa staff, at ipinaliwanag na dahil dito, makakalakad siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte nang walang pag-aalala, kaya naman, tahimik na naglalakad si Palma kasama ang dalawa, at iniisip kung paanong malago na ang kanyang pharmacy at mga ngayailangan ng mga bagong partnership at empleyado. Bigla siyang nakakita ng isa pang pharmacy na pag-aari ng isang pharmacist na nagangalang Pierre, na may isang customer na gustong bumili ng parehong mga produkto mula sa tindahan ni Palma. Ngunit ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang mga karaniwang tao ay nangangailangan ng isang guild para gawin ang partnership na ito, at mayroon lamang isang guild sa kaharian at ito ay ang Varen Guild. Bumalik sa kanyang tindahan, nagba siya si Palma na upang mapalawak ang kanyang pharmacy, at upang mailabas ang kanyang mga produkto sa ibang mga tindahan, kakailanganin niyang magkaroon ng isang guild. At kaya, sinimula nila ang mga paghahanda upang lumikha ng isa. Samantala, si Varen, ang pinuno ng guild, ay nagsasagawa ng isang pulong sa lahat ng kanyang mga miyembro upang i-criticize ang pharmacy ni Palma, at nilinaw na sinuman mula sa guild na pumunta sa tindahan na iyon ay mawawalan ng kanilang lisensya sa negosyo. Gayunpaman, ang anak na babae ni Pierre ay nahihirapan sa isang lagnat at sinubo kanyang dalhin siya sa ilang mga pharmacy, ngunit lahat sila ay sarado, at nakita niya si Palma.
Dahil walang ibang pagpipilian, pumunta si Pierre sa kanyang tindahan, kung saan ginabayan siya ni Palma sa pintuan sa likod, na sa tingin niya ay pasukan ng mga karaniwang tao na hindi maaaring makapasok sa harap ng pintuan. Ngunit kalaunan ay nalaman niya na ito ay talagang para lamang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ng kanyang anak. Kaya naman, sinuri siya ni Palma, na nagpapakita ng higit sa normal na kaalaman at pangangalaga para sa mga pasyente, na iniwan si Pierre na namangha sa paggamot, resulta, at presyo, na nauunawaan kung bakit ayaw nang pumunta ng mga customer sa ibang mga pharmacy. Sa bahay, ipinagtapat ni Pierre sa kanyang asawa na kinailangan niyang pumunta sa pharmacy ni Palma, at nag-aalala siya na kapag nalaman ito ni Veren ay mapapatalsik siya sa guild. Ngunit sinabi niya na bilang isang pharmacist, dapat silang matutumula kay Palma upang umunlad at tumulong sa mga tao, at nalulungkot isipin na kung ang kanyang asawa o anak na babae ay nagkasakit at umaasa sa guild, malamang namamatay sila dahil ang paggamot ay napakababa at batay lang sa swerte. At kaya, sa sumunod na araw, si Veren ay nagdaos ng isa pang pagpupulong kasama ang lahat sa guild upang magreklamo tungkol kay Palma. Kumbaga, wala na siyang ibang alam gawin, at lahat sila ay nagrereklamo na ang kanyang pharmacy ay talagang problema, dahil ito ay nagnanakaw ng lahat ng mga customer, at ito ay mapanganib para sa kanila na masira. Si Palma, bilang isang maharlika, ay maaaring madaling huminto sa paglilingkod sa mga karaniwang tao at iwanan silang walang pharmacy. Ngunit syempre, alam natin na hindi gagawa ng ganito si Palma, ngunit medyo makatuwiran para sa kanila na mag-alala. Gayunpaman, tinanong ni Veren si Pierre, na siyang pinakamalapit na tindahan kay Palma, para sa kanyang opinyon, at nagpagulat siya sa kanyang katapatan ang sabihin niya na sa halip na makita si Palma bilang isang banta, maaari nila siyang maging kasosyo at matutumula sa kanya, na sa katotohanan, isang magandang solusyon, ngunit iniisip ng lahat na ito ay walang katotohanan at si Pierre ay nagtatanong kung ang sinuman mula sa kanila ay nakapasok na sa pharmacy ni Palma at lahat sila ay tinatanggihan ito dahil wala silang nakitang dahilan upang makita ang competition. Ngunit sinabi ni Pierre na kung pupunta sila roon, mauunawaan nila kung bakit walang ibang pumupunta sa ibang pharmacy, na nilinaw na siya mismo ay pumunta roon at nagustuhan ito. Dahil dito, sa kasamaang palad, si Pierre ay pinatalsik mula sa guild na nakikita bilang isang traidor. Kinabukasan, nawasak ang kanyang pharmacy at desperado siyang magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya, ngunit kailangan niya ng pahintulot ng guild para magpatuloy sa pagiging pharmacist. Sa oras na ito ay dumaan si Palma sa isang tindahan upang alamin kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na sa kabutihang palad, nakatanggap na siya ng pahintulot ng emperador na magkaroon ng isang guild, at inaniyayahan si Pierre na maging unang sumali. At kaya, nirenovate niya ang kanyang tindahan, na ngayon ay mayroon ng mga produkto tulad ng pharmacy ni Palma. Sa kabila nito, nag-aalala siya kung magkakaroon ba siya ng mga customer sa bagong guild. Pero buti na lang, pagbukas niya ng pinto, tuwang-tuwa pa siya nang makitang maraming tao ang naghihintay sa pagbukas ng tindahan. Sa huli, naging maayos ang lahat para kay Pierre, na hindi lamang nagpatuloy sa isang guild, ngunit nakakuha ng mas maraming mga customer at ang kakayahang bigyan ng mga customer ng paggamot na gusto niya. Lumipas ang ilang oras, at sa bahay ni Palma, sa isang hapunan ng pamilya, nakatanggap sila ng liham mula kay Pal, ang nakatatandang kapatid ni Palma, na nasa medikal na paaralan. Sinabi niya sa liham na ipagpapaliban niya ang kanyang pagbisita dahil sa isang kakaibang epidemya na lumalaganap, na pumatay na ng halos 1,000 tao. Ito ay isang bagay na nakakahawa, at malamang na ang mga kontaminadong kalakal ay dumarating sa pamamagitan ng barko ng eksakto sa lupain ng kanyang ama. Hiniling ni Palma sa kanyang ama na mag-order ng ilang uri ng sample ng sakit upang magkaroon ng karagdagang impormasyon. Samantala, ang Empress ay nagdaos ng isang pulong upang pagnilayan ang lahat ng ginawa ni Palma upang mapabuti ang kalidad ng medisina, at iniisip ang pagbibigay sa kanya ng titulong Archduke. Ngunit siya ay napakabata pa, at ito ay magiging imposible sa ngayon. Gayunpaman, nakikita na natin na ang bata ay tiyak na magkakaroon ng napakahalagang posisyon sa sandaling siya ay sapat na sagyo lang. Nang maglaon, nakatanggap si Folmo ng sagot mula sa kanyang kapatid, at nalaman na ang sakit ay ang kinatatakutang item na salot o Black Plague, at nagsimulang maghanda upang maiwasan ang pagkalat nito. Pagkatapos ay inuulat niyang lahat sa kanyang ama na naghinala na ito ang sakit na ito at namangha sa kung gaano kabilis ginawa ng kanyang anak ang lahat ng posible at maiisip na pag-iingat, kabilang ang paggawa ng gamot na kailangan para sa paggamot at pagpapadala ng malaking supply sa mga kasosyong pharmacy. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang iwasan ang kontaminasyon hanggat maaari at pumunta sila kay Elizabeth upang ipaalam sa kanya ang nangyari, at doon, sumasang-ayon siya na limitahan ang mga entry sa kalakalan.
Ipinaliwanag din ni Palma na dapat nilang alisin ang mga carrier ng sakit, fungus, at rodent, at sa mga hakbang na ito, sigurado na maayos ang lahat. Kawakas ay lumikha din siya ng isang desenting mikroskopyo na nagpapahintulot sa kanila na magsaliksik ng hindi inilalantad ang kanilang sarili sa sakit. Sa pamamagitan ito, napapanatiling kontrolado ang iting na salot salamat sa kaalaman ni Palma at tulong ng lahat. Samantala, gayunpaman, sa templo, isang bilangguang nakatakas mula sa bilangguan, isang masamang espiritu. At kaya, lumipas ang oras kasama sina Palma at Ellen, sinusuri ang lahat ng mga barko na dumarating na may mga kalakalan upang matiyak na ang itim na salot ay hindi makarating sa lupain. Bagamat kontrolado na ang lahat, naiinip na ang mga tripulante sa pagkaantala ng inspeksyon, nagrereklamo na maaaring masira ang mga kalakal, at nagsimula pa silang magtalo sa isa't isa para sila muna ang mauna, at ang unang matatag na customer ni Palma ay nagpakita upang tumulong. Nang matapos ang pag-inspeksyon sa mga barko ng sandaling ito, natuklasan ni Palma na ang isang kalapit na nayon ay nahawahan ng salot, na mabilis na kumalat kasama ang ilang mga kalakal na kanilang natanggap mula sa mga smuggler. Matapos iwanan si Ellen na namamahala upang magpatuloy sa pag-inspeksyon sa mga darating na barko, lumipad siya gamit ang medicine god staff patungo sa nayon, at natuklasan ng isa pa sa kanyang mga kapangyarihan, ang kapangyarihang dumaan sa mga bagay. Sa nayon, dumating siya sa tamang oras upang pigilan ang ilang mga tao sa pag-alis sa lugar, at ipinaliwanag na hindi sila maaaring umalis sa nayon. Iisip nila na si Palma ay isang masamang espiritu na nagsisikap na akayin sila sa kamatayan dahil lumitaw ang bata ng kung saan. Ngunit mabilis, inaresto ni Palma ang lahat na may malaking eye sculpture, at ipinaliwanag na siya ay isang pharmacist na magbibigay ng paggamot sa lahat, at hindi sila makakaalis ng walang paggamot dahil bukod sa pagkalat ng sakit, sila ay mamamatay. Sa loob, hiniling niya na ihiwalay ang mga nahawahan mula sa mga hindi nahawahan, at ihiwalay ang mga may malubhang sintomas upang mapabilis ang paggamot. Samantala, tinutulungan ni Jean na panatilihing maayos ang mga barko, at nakita niya ang isang barko na papalapit, hindi pinapansin ang kanyang mga utos. Ngunit habang papalapit siya, nalaman niyang lahat ng nasa barko ay patay na dahil sa sakit, at nagsisisi na ang ilan ay maaaring nakaligtas kung sila ay nakatanggap ng tamang paggamot, at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na palubugin ang barko. Sa nayon, natapos na ni Palma ang kanyang trabaho, at ngayon ang pinakamahirap na bahagi ay nananatili. Ang lugar kung saan naroon ang mga pasyente may malalang sakit, at doon, nakipagkita siyang muli kay Solomon. Matapos gamitin ang kanyang divine eye, natuklasan niya na ang dalawa sa mga pasyente ay naroon ng hindi sinasadya, dahil sa pagkakaroon ng mga maling sintomas ng iti na salot para sa mga simpleng sintomas ng trangkaso. At ang iba pang 12, karamihan sa kanila ay maaaring gamutin, at kaya, ginagamot niya silang lahat sa tulong ni Solomon at ng kanyang mga tao. Samantala, ipinagpatuloy ni Ellen ang pag-i-inspeksyon sa lugar ni Palma, nag-aalala kung maayos ba ang kanyang trabaho, dahil pagkatapos ng lahat, wala siyang divine eye tulad ni Palma, na nagpapakita kung sino ang nahawa o hindi. Samantala, isang babae ang malapit ng maantala ang kanyang gawain pananaliksik dahil sa kanyang pagre-retiro. Nang walang nagseryoso sa kanya, tinawag siya upang makita ang ama ni Palma, na humiling sa kanya na ipagpaliban ang kanyang pagre-retiro dahil natuklasan ni Palma na taglay niya sa kanyang laboratorio ang sangkap na kailangan para makagawa ng lunas sa salot. Sa ganitong paraan, hindi naaasa ang lahat sa kanya at sa kanyang kakayahan sa paggawa ng mga gamot. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, sa wakas ay nagawa ni Palma na gamutin ng lahat, at maialis ang karamihan sa kanila sa kanilang malubhang kondisyon. Nang pabalik sa daan pauwi, may napansin siyang usok at pumunta sa pinangyarihan. Nahuli ng mga tao ng Sacred Kingdom ang mga smuggler na responsable sa pagkontamina sa nayon. At kapalit ng pagpapagamot sa sakit, inamin nila na binayaran sila para maghatid ng ilang kahon. Ang isa ay may dalang mga daga, mga tagapaghatid ng itim na salot mula sa mismong lugar kung saan nagsimula ang epidemya. Tinasalamin ni Palma na ang epidemya ay maaaring sinadya ng isang tao nang gustong sirain ng imperyo, na magpapaliwanag sa kontaminasyon ng emperador sa White Plague. Samantala, sa kabisera, namamahagi si Charlotte ng mga mask upang maiwasan ang sakit. Ngunit biglang dumanas sila ng pagsalakay ng 5 banal na kabalyero na nagpapakawalo ng mga daga sa lahat ng dako, ang mga flying squirrels, walang mas mabilis na paraan para maikalat ang sakit kaysa dito. Samantala, tahimik na pinapanood ng masamang espiritu ang kaguluhan. Tiniling ng ama ni Palma sa Empress na uminom ng gamot sa salot bilang pag-iingat, at sinabi sa kanya na sinasadya nilang makontaminate ang imperyo.
Pinaghihinalaan niya na ito ay ang kanyang dating kasamahan, isang napakatalino, ngunit hindi maayos na pharmacist, na nabilanggo dahil sa pagsasagawa ng kakilakilabot ng mga eksperimento sa mga tao. Tinelyo niya ang kanyang divine arts at ang kanyang pananaliksik ay nakatutok sa mga epidemya, kaya naman siya ang pinaghihinalaan. Tinisikap ng lahat na pigilan ang 5 kabalyero ng lumitao si Salomon at inilabas ang kanyang divine arts. Habang sa wakas ay dumating si Palma sa tamang oras at narinig silang umami na hindi nila alam kung ano ang kanilang dinadala at tumanggap lamang ng mga utos mula sa isang masamang espiritu na nagbanta sa kanila. Kinikilala ng kanyang ama mula sa paglalarawan na ito nga ay ang dati niyang kasamahan. Samantala, nagbasa si Charlotte kasama si Cedric na bumalik sa pharmacy kung saan naroon ang masamang espiritu. Napansin ni Palma at ng kanyang ama ang presensya at tumakbo rin si Larwan. Pagdating sa pintuan ng pharmacy, nakita ni Charlotte na bukas ang lugar at sa tingin niya ay si Palma ito, at tumakbo siya para makita siya. Sumunod si Cedric, nag-aalala na baka hindi yun si Palma, at sa totoo lang, tama siya. Lumilitaw ang masamang espiritu sa likuran niya na naghahampas ng espada sa kanya. Pagdating ni Palma, sugatan na ang dalawa niyang kaibigan sa atake na nagtaglay ng ilang lason. Habang pinapanatiling abala ng kanyang ama ang kanyang dating kasamahan, si Palma ay nagsisikap na alisin ng lahat ng lason sa kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon. Nang matapos siya, natuklasan niya na ang masamang espiritu ay nagpunta doon upang gamitin ang kanyang mga gamot upang gumawa ng makapangyarihang mga lason, at sinusubukan kumbansihin si Palma na sumama sa kanya sa pagsasabing hahatulan din siya ng lipunan para sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, syempre, tinanggihan ito ni Palma, at sinabi na ang isang pharmacist ay dapat gamitin ang kanyang mga kakayahan upang magpagaling, at ibinagsak ang nilalang sa bintana. Pagkatapos ay tumalon si Palma, pinatay siya sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang medicine god staff na ginagawang kinang ng bahaghari ang lahat, at nalaman ni Salomon na ito ay isa pa sa kapangyarihan ng medicine god na tinatawag na purification shrine, na ginamit upang maalis ang masasamang espiritu, at sa gayon, lahat ay nagtatapos ng maayos. Lumipas ang oras na bigyan ng tamang paggamot sina Charlotte at Cedric. Ipinagpatuloy ni Ellen ang kanyang trabaho sa pagsisiyasat sa mga barko, at si Palma ay namahaji ng sapat na paggamot para sa lahat ng mga pharmacist, at sa pagsasaliksik ng babaeng researcher, malapit na maging available ang mga bakuna. At kaya, makalipas ang 2 buwan, idiniklara ng Empress ang pagtatapos ng epidemya, at lahat ay nagdiriwang sa isang perya. Kawakas, ang Parallel World Pharmacy ay bumalik sa negosyo na may maraming mga customer gaya ng dati sa kagalakan ni Palma. Salamat po sa panunood, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.